Mas mahusay ang Tsina kaysa sa Pilipinas. Habambuhay na hindi. Mapapantayan ng Pilipinas ang Tsina. Nalampasan na ng Tsina ang Pilipinas sa lahat ng larangan. Isang batang Tsino na may nag-aalab na paniniwala at puno ng pangarap na itanghal ang kanyang bansa sa mundo. Ang personal na nakasaksi sa malupit na katotohanan sa 4 na bansa. Ano kaya ito? Halina't sabay-sabay nating tuklasin. Si Li Xiaoyan, isang empleyado sa isang katamtamang laking kumpanya ng media sa Tsina, ay 3 taon pa lamang sa kanyang trabaho. Nagtapos siya sa isang kilalang unibersidad sa Beijing. Bitbit ang pangarap na sumikat sa industriya ng media. Siya ang tipikal na ambisyosong kabataang Tsino. Laki sa Tsina, natural na nahubog ang kanyang isipan sa edukasyon ng paaralan na nagtuturo ng kaisipan ng pagkakaisa at ang pag-angat ng kanilang dakilang bansa. Sa klase ng kasaysayan, palaging idinidiin na ang mga karatig lugar tulad ng Pilipinas ay bahagi lamang ng kanilang impluwensya at paulit-ulit na itinuturo ang mga aralin na nagpapakita ng kahusayan ng sistema at ekonomiya ng Tsina. Isang araw, binigyan siya ng kanyang boss ng isang espesyal na takdang aralin. Gusto kong gumawa ka ng isang ulat na magpapatunay sa buong mundo na mas mahusay ang Tsina kaysa sa Pilipinas. Sa sandaling marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Li Xiaoyan. Naisip niya, ang lakas ng ekonomiya at internasyonal na impluwensya ng Tsina ay kitang-kita sa buong mundo. Napakadali lang patunayan ang kahusayan ng Tsina. Sikat sa buong mundo ang TikTok at mga C-drama. Ang mga produktong made in China ay nangingibabaw sa pandaigdigang merkado. Siguradong hinahangaan ng mga tao sa iba't ibang bansa ang makapangyarihang Tsina, bulong niya sa sarili. Sa kanyang isipan, nabuo na ang imahe ng mga tao sa buong mundo na pumupuri sa Tsina. Ang isang maliit na lugar tulad ng Pilipinas ay laos na. Mabagal ang pag-unlad ng ekonomiya at ang mga kabataan doon ay kontento na sa maliliit na bagay. Siguradong ang atensyon ng mundo ay nakatuon sa kadakilaan ng Tsina, puno ng sigla, masigasig na naghanda si Li Xiaoyan. Kumuha siya ng budget mula sa kanyang boss, naghanda ng pinakabagong Huawei camera equipment at translation app na pagdesisyonan niyang ang unang destinasyon niya ay ang Pransiya, kaya't lumipad siya patungong Paris. Pagkatapos ng mahabang biyahe, dumating si Li Xiaoyan sa Charles de Gaulle Airport. Sumakay siya ng taxi at habang tinitingnan ang mga tanawin ng Paris mula sa bintana patungo sa kanyang hotel, hindi mapigilan ang kanyang pananabik. Sige, simulan na natin ito. Kinabukasan, sa magandang syudad ng Paris, kung saan tanaw ang Eiffel Tower sa mga kalyeng gawa sa bato, nagkalat ang mga nakaistilong coffee shop at luxury stores na puno ng mga turista. Inihanda ni Li Xiaoyan ang kanyang kagamitan at sinimulang kausapin ang mga dumadaan sa wikang Ingles. Malinaw ang kanyang diskarte. Una, tanungin ang opinyon nila tungkol sa Pilipinas at pagkatapos ay gabayan sila para purihin ang Tsina. Ang una niyang nilapitan ay isang babaeng Pranses na nasa edad 30, may bitbit na shopping bag. Ang babae, na nakasuot ng khaki trench coat, ay may aura ng pagiging sopistikada. Excuse me po, maaari ko po ba kayong abalahin sandali? Gumagawa po kami ng interview tungkol sa kultura ng Asya. Bagamat medyo nagulat, magiliw na tumango ang babae. Sinimulan ni Li Xiaoyan ang pag-record at binitiwan ang kanyang unang tanong. Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa Pilipinas? May dahilan ang tanong na ito. Inaasahan niyang hindi gaanong kilala ng mga Pranses ang Pilipinas o iniisip nilang ito'y maliit at hindi gaanong mahalaga. Sa ganitong paraan, mas madaling bigyang diin ang pag-angat ng Tsina, ngunit ngumiti ng malumanay ang babaeng Pranses at nagsimulang sumagot sa matatas na Ingles. Ang Pilipinas ay isang napakagandang lugar. 5 taon na ang nakalilipas. Nagpunta ako sa Palawan at Vigan. Napakaganda. Labis akong humanga. Nagpatuloy ang babae. Kumikinang ang mga mata. Ang mga beach sa Palawan, ang makasaysayang kalye sa Vigan, at ang init ng pagtanggap ng mga tao.
Lahat ay perpektong nagsasama-sama. At saka, ang mga Pilipino ay puno ng kabutihan, napakagalang at palakaibigan. Minsan, naligaw ako at isang matandang lalaki na hindi marunong mag-Ingles ay ginamit pa ang kanyang cellphone para mag-translate at tulungan akong mahanap ang daan. Sinamahan pa niya ako mismo. Ang mga kalye ay malinis at ligtas at napakakomportable ng transportasyon. Sa mga kainan, napakainit ng kanilang pagtanggap. Iyon ay isang tunay na nakakaantig na paglalakbay. Ang hindi inaasahang sagot na ito ay nagdulot ng pagkalito kay Lik Xiaoyan. Matatag ang kanyang paniniwala na walang gaanong presensya ang Pilipinas sa internasyonal na entablado. Natigilan siya, ngunit agad na binago ang kanyang iniisip. Siguro, isa lang siya sa mga taong mahilig magsabi ng magagandang bagay. Pampalubag loob lang siguro. Yan. Sa pag-iisip na iyon, binitiwan niya ang susunod na tanong. Kung ganoon, ano naman po ang masasabi ninyo tungkol sa Tsina? Puno ng pag-asa si Li Xiaoyan habang hinihintay ang sagot. Iniisip niyang tiyak na mas mataas na papuri ang makukuha nito kaysa sa Pilipinas. Tutal, ang Tsina ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ngunit sa sandaling iyon, bahagyang lumungkot ang ekspresyon ng babaeng Pranses. Maingat niyang pinili ang kanyang mga salita bago sumagot. Sa totoo lang, ang asal ng mga turistang Tsino ay madalas na nagiging problema para sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Lik Xiaoyan. Nagpatuloy ang babae. Sa katunayan, nagpapatakbo ako ng isang restaurant dito sa Paris, sa Saint-Germain District, sa loob ng 15 taon na. Nitong mga nakaraang taon, naging napakahirap para sa akin na harapin ang mga customer na Tsino. Sinimulan niyang magbigay ng mga konkretong halimbawa. Ang malakas na pagsigaw sa loob ng restaurant ay pangkaraniwan na. Kahit na nakakaistorbo sila sa ibang mga customer, wala silang pakialam. Ang kanilang saloobin sa mga empleyado ay napaka-arogante na para bang mayaman ako, kaya ako ang masusunod. Madalas may mga dumudura kung saan-saan o sumisingit sa pila, walang paggalang sa mga patakaran. Mayroon pa ngang nag-iskandalo sa loob ng tindahan dahil hindi namin tinatanggap ang isang partikular na paraan ng pagbabayad. Isang malinaw na pagod ang mababakas sa mukha ng babae. Kumunot ang noo ni Lik Xiaoyan. Ito ay ganap na kabaligtaran sa inaasahan niyang sagot. Nakalimutan na niyang nagre-record pa siya at emosyonal na tumutol. Pero sigurado namang may mga bastos ding turistang Pilipino. Di ba? Kahit saan naman, may mga nakakainis na customer. Umiling ng mariin ang babaeng Pranses. Imposible. Kahit minsan, sa aking restaurant, hindi pa ako nagkaroon ng anumang problema sa mga customer na Pilipino, matigas niyang sinabi. Ang mga Pilipino, sa kabaligtaran, ay napakagalang, mahinahon silang magsalita. Mula pa lang sa pagpasok nila sa pinto, iba na ang kanilang kilos. Ngumingiti sila, pumapasok ng tahimik, at magalang na bumabati sa mga staff. Habang kumakain, tahimik silang nag-uusap, iniisip ang mga tao sa paligid. Palagi silang nagpapasalamat sa aming serbisyo. At pagkatapos kumain, inaayos pa nila ng kaunti ang kanilang mesa. Ibang-iba talaga ang kanilang kabaitan. Magaling din silang magbigay ng tip at malinis gumamit ng banyo. Sila talaga ay napakahusay na mga customer. Nang marinig ito, halatang nagdilim ang mukha ni Lik Xiaoyan. Naging napakasama ng kanyang ugali at ang dating magiliw na ngiti ay tuluyang naglaho. Imposible yan! Siguradong sinisip-sip mo lang ang mga Pilipino. O baka hindi mo lang alam ang pagkakaiba ng mga Tsino at Pilipino. Napansin ng babaeng Pranses ang pagbabago sa kanya. Nagbago rin ang ekspresyon nito. Tiningnan niya si Lik Xiaoyan ng malamig na tingin. Huwag mong sabihing, sino ka? Tahimik na tumango si Lik Xiaoyan. Malalim na bumuntong hininga ang babaeng Pranses. Ah, kaya pala, bulong niya. Pagkatapos ay walang imik na tumalikod at umalis. Sa kanyang likuran, ramdam ang malinaw na pagkadismaya at pag-iwas.
Ang unang interview ay isang ganap na kabiguan. Ngunit hindi sumuko si Lik Xiaoyan. Siguradong minalas lang ako. Sa susunod, mas magiging maganda ang resulta. Inayos niya ang kanyang sarili at nagpatuloy sa kanyang street interviews. Gayunpaman, hindi niya makuha ang mga sagot na gusto niya. Maraming nagsabi na ang kultura ng Pilipinas ay nagpapanatili ng diwa ng tradisyonal na kulturang Asyano. At kapag tinatanong tungkol sa China, lahat ay nag-aalangan. Mayroon ding mga tulad ng may-ari ng restaurant na binanggit ang isyu sa pag-uugali ng mga turista. Unti-unting lumakas ang boses ni Lik Xiaoyan at naging agresibo ang kanyang kilos. Ang pagkabigo dahil sa hindi pagkuha ng inaasahang sagot ay malinaw na nakikita sa kanyang mga salita at gawa. Bakit ayaw ng lahat aminin ang kabutihan ng Tsina? Napakalakas na ng Tsina ngayon. Ang high-speed rail at mobile payments natin ay numero 1 sa mundo. Para siyang nanenermon sa mga dumadaan. Bakit palagi niyong pinupuri ang Pilipinas? Nagsimulang mapatingin kay Lik Xiaoyan ang mga tao sa paligid. Isang babaeng taga-silangan na sumisigaw at kinukulit ang mga dumadaan ay tiyak na kakaiba tingnan. Kumunot ang noo ng mga tao at nagsimula silang lumayo, na para bang iniiwasan siya. Sa huli, isang dumadaan ang naglabas ng kanyang smartphone at tumawag ng pulis. May isang babaeng Asyano malapit sa Trocadero Square na nanggugulo ng mga tao. Mukhang Chino siya. Kinukulit niya ang mga tao at nagsisigaw. Hindi nagtagal, dumating ang 2 pulis. Lumapit sila kay Lik Xiaoyan at nagsimulang magtanong. Ginang, ano po ang ginagawa ninyo? Natatarantang sumagot si Lik Xiaoyan. Nag-interview lang po ako. Isang street interview lang. May permit po ba kayo para mag-interview? Permit? Hindi alam ni Lik Xiaoyan na kailangan pala iyon. Sa Tsina, sanay siyang mag-record kahit saan niya gusto. Seryosong sinabi ng pulis. Ang pagsasagawa ng malakihang interview sa pampublikong lugar ay nangangailangan ng paunang aplikasyon para sa permit. Bukod pa riyan, nakatanggap kami ng ulat mula sa isang mamamayan na nagsasabing nanggugulo kayo. Pakiusap, itigil ninyo na ang inyong ginagawa. Walang nagawa si Lik Xiaoyan kundi ligpitin ang kanyang gamit. Pagbalik sa hotel, habang pinapanood ang mga video na kanyang kinunan, puno siya ng galit. Ang weird ng mga Pranses. Sila ay isang grupo ng mga kaawa-awang tao na hindi alam ang tunay na lakas ng Tsina. Siguradong paninira lang ito ng Western media. Kung hindi, imposible na puro papuri sa Pilipinas ang maririnig mo. Hindi niya matanggap ang katotohanan at sinubukang kumbinsihin ang sarili gamit ang mga conspiracy theory. Kinabukasan, umalis si Lik Xiaoyan sa Paris at nagtungo sa kanyang susunod na destinasyon. Istanbul, Turkey. Kahit bigo ako sa Pransiya, siguradong iba sa Turkey. Maraming proyekto sa ilalim ng One Belt, One Road Initiative ng Tsina sa Turkey. Tiyak na maraming may magandang impresyon sa Tsina doon. Sa eroplano, sinubukan niyang baguhin ang kanyang pananaw. Sa masiglang Grand Bazaar ng Istanbul, ang makukulay na pampalasa, magagandang alpombra, at magagarang ilaw ay nagbigay ng kakaibang silangang pakiramdam. Muling sinimulan ni Lik Xiaoyan ang kanyang interview. Kinausap niya ang mga dumadaan sa Ingles. Sa simula, ang mga Turko ay magiliw na humihinto. Hello, gumagawa po kami ng interview tungkol sa kultura ng Asya. Sige lang. Sagot ng isang lalaking nasa edad 40. Gayunpaman, nang marinig ang mga tanong ni Lik Xiaoyan, unti-unting nalito ang ekspresyon ng lalaki. Ang Tsina ay isang napakagandang bansa, di ba? Mas maimpluwensya ang Tsina kaysa sa Pilipinas, tama ba? Sunod-sunod na mga tanong na layuning pilitin siyang purihin ang Tsina. Ang bawat tanong ay puno ng pang-uudyok. Nakangiting sumagot ang lalaki. Well, mura nga ang mga produkto ng Tsina. Kita mo na! Sabi ko na nga ba? Mayabang na sabi ni Lik Xiaoyan. Kung gayon, mas gusto ninyo ang Tsina kaysa sa Pilipinas. Tama? Nagpakita ng pag-aalinlangan ang lalaki. Hindi naman sa ganoon. Pasensya na, nagmamadali ako. Pagkasabi nito,
Mabilis na umalis ang lalaki. Paulit-ulit ang ganitong pattern. Ang mga Turko na sa simula ay palakaibigan ay nalilito sa mga mapilit at mapang-udyok na tanong ni Lik Xiaoyan at mabilis na umaalis. Hindi naging matagumpay ang interview at lalong bumigat ang loob ni Lik Xiaoyan. Habang malungkot na naglalakad sa kalye, isang karatula ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay isang tindahan ng milk tea mula sa Pilipinas. At sa tabi nito ay nagbebenta ng beef pares. Sakto namang dalawang lalaking Turko ang lumabas mula sa tindahan na may kasiyahan sa kanilang mga mukha. Mukha silang mga propesyonal na nasa edad 30 at may hawak na pearl milk tea. Nagliwanag ang mga mata ni Lik Xiaoyan. Galing sila sa isang tindahan ng Pilipino, siguradong may alam sila tungkol sa Pilipinas. Sa wakas, makakagawa na ako ng paghahambing. Kailangan ko lang silang gabayan para sabihing mas maunlad ang Tsina. Mabilis siyang tumakbo palapit sa dalawa. Excuse me, maaari ko ba kayong makausap sandali? Huminto ang dalawang lalaki at nakangiting pumayag. Uminom kayo ng pearl milk tea, no? Tanong ni Lik Xiaoyan. Oo, napakasarap. Sagot ng isa. Sinamantala ni Lik Xiaoyan ang pagkakataon. Pero marami ring masasarap na inumin sa Tsina. Sa pagitan ng Tsina at Pilipinas, alin ang mas gusto ninyo? Siyempre, Tsina. 'Di ba? Mas malakas at mas mahusay ang Tsina kaysa sa Pilipinas, tama? Sa sunod-sunod na tanong, nagkatinginan ang dalawang lalaki. Pagkatapos, isa sa kanila ang sumagot na may halong pag-aalinlangan. Hindi namin gaanong pinapansin kung sino ang mas malakas. Nagpakita ng pagkadismaya si Lik Xiaoyan. Nagpatuloy ang lalaki. Gusto namin ang lasa ng pagkain mula sa Pilipinas, kaya kami pumunta sa tindahan na ito. Pero bumibili rin kami ng mga electronic products na gawa sa Tsina. Bawat isa ay may kanya-kanyang galing. Hindi kailangang pumili ng isa lang, di ba? Nagsalita ang isa pang lalaki. At saka, malaki ang utang na loob ng Turkey sa Pilipinas. Kalmado ngunit may diin niyang sinabi. Noong Agosto, 17 1999, isang malakas na lindol ang tumama sa Izmit, Turkey, na nagdulot ng malaking pinsala. Ito ay isang napakalaking sakuna, puno ng paggalang ang kanyang boses. Noon, ang rescue team ng Pilipinas ay isa sa mga unang internasyonal na rescue teams na dumating. Kahit na ang Pilipinas mismo ay nakaranas din ng lindol pagkatapos noon. Hindi sila nag-atubiling tumulong sa amin. Sa pinakamahirap naming sandali, nagdala sila ng mga supply at profesional na search and rescue skills na nagligtas ng maraming natrap na tao. Ang kabutihang iyon ay malalim na nakatatak sa puso ng mga Turko hanggang ngayon. Hindi namin nakalimutan ang init ng tulong na ibinigay ng Pilipinas. Nagpatuloy ang lalaki. Kaya mayroon kaming espesyal na pagtingin sa Pilipinas. Kahit na mahigit 20 taon na ang nakalipas, marunong tumanaw ng utang na loob ang mga Turko. Ang Pilipinas, kahit hindi isang malaking bansa, ay may espiritu ng pagtulong sa kapwa na tunay na kahanga-hanga. Nang marinig ito, namilipit ang mukha ni Lik Xiaoyan. Muli na namang pinuri ang Pilipinas. Naging emosyonal siya. Pero nagbigay din ng maraming investment ang Tsina sa Turkey. Nagtayo kami ng mga tulay at planta ng kuryente. Nagpakita ng pagkalito ang dalawang lalaki. Totoo yan. Pero iba ang business investment sa tulong na may kasamang tunay na malasakit sa oras ng pangangailangan. No infetina, buys one, hindi na napigilan ni Li Xiaoyan. Tama na! Sigaw niya. At tinalikuran ang mababait na lalaking Turko na pumayag magpa-interview. Mabilis siyang naglakad palayo. Naiwang tulala ang dalawang lalaki habang tinitingnan ang papalayong si Lik Xiaoyan. Pagbalik sa hotel, puno ng galit at pagkabigo si Lik Xiaoyan. Bakit lahat pinupuri ang Pilipinas? Siguradong propaganda ito ng Pilipinas. Dahil sa bulag na pagkamakabayan, hindi niya matanggap ang katotohanan. Masyadong malayo ang Europa sa Asya. Kaya hindi nakakarating ang tamang impormasyon. Kung pupunta ako sa mas malapit na bansa, siguradong iba ang resulta, kaya't nagpa siya si Lik Xiaoyan na ang susunod niyang destinasyon ay ang Japan. Ang Japan ay isang malaking bansa rin.
Siguradong mababa ang tingin nila sa maliit na Pilipinas. Sa abalang kalye ng Shibuya sa Tokyo, muling sinubukan ni Lik Xiaoyan na mag-interview. Ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang mga taong kinakausap niya sa Ingles, kapag nalamang siya ay Chino o naramdaman ang kanyang pagiging mapilit, ay mabilis na umaalis. Walang sino man ang nakipag-usap sa kanya ng matagal. Sa Pransiya at Turkey, kahit papaano, ay may mga nakinig sa kanya sa simula. Ngunit sa Japan, tila mas malakas ang pag-iingat ng mga tao sa Tsina. Dahil sa pagkainip, hinawakan ni Lik Xiaoyan ang braso ng isang lalaking Hapon para pigilan ito. Naiinis na sinabi ng lalaki, "Anong kailangan mo? Chino ka, no? Ayokong masangkot sa'yo dahil kalapit bansa." Mas marami ang balita tungkol sa wolf warrior diplomacy ng Tsina at mas malalim ang impresyon nito. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Lik Xiaoyan. Posible kayang hindi talaga gusto ang Tsina sa ibang bansa? Ito ay isang katotohanang ayaw niyang aminin. Walang lakas siyang naglakad at napaupo sa isang bench sa Yoyogi Park. Maya-maya, isang matandang babaeng Hapon ang umupo sa tabi niya. Magiliw siyang kinausap ng matanda. "Namamasyal ka ba?" Dahil sa pagod, nawala na ang dating pagiging agresibo ni Lik Xiaoyan. Mahinahon siyang sumagot. Hindi po. Nagtatrabaho po ako." Nakangiting sinabi ng matanda. "Ang kalmado mong magsalita ngayon. Sana palagi kang ganyan. Mabuti yan. Tulad ng mga Pilipino. Mahinahon. Napakabuti. Mahinahon?" Ito ay isang salitang hindi niya narinig sa anumang bansa. At labis siyang nagulat. Sa Tsina, kung saan matindi ang kompetisyon, sanay ang mga tao na ipaglaban ng malakas ang kanilang mga karapatan. Ang wolf culture ay itinuturing na kailangan para sa tagumpay. Nagpatuloy ang matanda. Ang mga Pilipino ay napakabait, mahinahon, at makatao. Palaging nakangiti, tila may kapayapaan sa kanilang kalooban. Napakabuti talaga. Muli, papuri para sa Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang lakas si Lik Xiaoyan na tumutol. Tumingin sa malayo ang matanda at nagsimulang magkwento. Noong Marso 11, 2011, isang malakas na lindol at tsunami ang tumama sa Tohoku, Japan. Ito ay isang sakunang walang katulad. Maraming nawalan ng tahanan at mga mahal sa buhay. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Noong panahong iyon, ang isa sa mga pinakamabilis na tumulong at may pinakamalaking donasyon ay ang Pilipinas. Ang populasyon ng Pilipinas ay nasa mahigit 100 milyon lang noon, ngunit ang kanilang donasyon ay lumampas pa sa maraming ibang bansa. Hindi lang pera ang ibinigay nila. Patuloy din silang nagbigay ng lakas ng loob sa amin. Ang kabutihang loob na iyon ang nagligtas sa amin mula sa kawalan ng pag-asa, kaya't ang mga Hapon ay may malalim na pasasalamat sa Pilipinas. Kahit na mahigit 10 taon na ang nakalipas, ikinukwento pa rin namin ito sa aming mga anak at apo. Ang Pilipinas ay ang aming pinakamahalagang kaibigan. Tahimik na nakikinig si Lik Xiaoyan. Sa Japan, ang Tsina ay tinitingnan bilang isang banta, habang ang Pilipinas ay tumatanggap ng mataas na papuri at pagmamahal. Naramdaman niyang lahat ng kanyang natutunan sa paaralan na ang Pilipinas ay isang maliit na bansang dapat pasunurin na sinusuportahan ng mundo. Ang impluwensya ng Tsina ay tila walang saysay sa harap ng damdamin ng mga ordinaryong tao. Pagkaalis ng matanda, naiwang mag-isa si Lik Xiaoyan sa bench. Pero hindi pa tapos. Nariyan pa ang Pilipinas. Isang huling pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Kung direkta akong pupunta sa Pilipinas, siguradong iba ang resulta. Kung mapapaamin ko mismo ang mga Pilipino na mas malakas at mas mahusay ang Tsina at aminin nilang gusto nilang maging bahagi ng impluwensya ng aming bansa, magiging matagumpay ang interview na ito. Nagpasya siyang magtungo sa kanyang huling destinasyon, ang Pilipinas. Pagdating sa NAIA, nagtungo si Lik Xiaoyan sa sentro ng Maynila. Ang bumungad sa kanya ay isang di inaasahang tanawin. Sa mga kalye ng Bonifacio Global City, BGC,
Bagamat may mga kabataang gumagamit ng TikTok o mga tindahan na may Chinese characters, naramdaman niya ang isang bagay. Kita mo na, ang Pilipinas ay talagang naiimpluwensyahan ng kulturang Tsino. Sila na mismo ang nagpapatunay niyan. Unti-unting bumalik ang kanyang kumpiyansa, bagamat bigo sa mga naunang bansa. Kung aaminin lang ng mga Pilipino na mas mahusay ang Tsina, tagumpay na ang kanyang misyon. Puno ng bagong sigla. Agad sinimulan ni Lik Xiaoyan ang kanyang interview. Sa pedestrian lane ng BGC, nakahanap siya ng dalawang kabataang babae na may keychain ng sikat na artistang Sino na si Xiao Zhan sa kanilang mga bag. Siguradong sasabihin nilang mas magaling ang Tsina kaysa sa Pilipinas. Buong kumpiyansang naisip ni Lik Xiaoyan. Hi! Mahilig kayo sa C-dramas at Chinese celebrities, no? Opo. Sobrang hilig po namin. Sagot ng dalawang babae. Kumikinang ang mga mata. Sinamantala ni Lik Xiaoyan ang pagkakataon. Kung gayon, mas mahusay ang Tsina kaysa sa Pilipinas. Di ba? Gusto niyo rin bang maging bahagi ng Tsina? Ngunit, napakunot noo ang dalawang babae na may kakaibang ekspresyon. Kung sino po mas mahusay? Hindi po namin alam. Gusto po naming manood ng C-dramas at gumamit ng mga produktong Tsino. Pero mas gusto po naming manirahan sa Pilipinas. Dito, may kalayaan kami. Malaya kaming magsalita. Hindi kailangan ng VPN. Hindi po namin naisip na maging Tsino. Muli, isang di inaasahang sagot. Nagpatuloy si Lik Xiaoyan sa pag-interview ng iba't ibang Pilipino, mga empleyado, estudyante, ngunit wala ni isa ang nagsabing mas mahusay ang Tsina. Sa halip, maraming sumagot ng, iba ang aming pamumuhay. Pinahahalagahan namin ang aming demokrasya at kalayaan. Hindi ako makakasulat ng matinong ulat sa ganito. Naisip niya. Dahil sa pag-aalala, nakaisip siya ng isang plano. Tama, interview ko ang mga Tsinong nakatira sa Pilipinas, mga expat o estudyante. Siguradong sasabihin nilang mas maganda sa Tsina. Nagpunta siya malapit sa isang universidad. Sa tabi ng campus, nilapitan ni Lik Xiaoyan ang isang batang Sinong exchange student. Ilang taon ka na dito sa Pilipinas? 5 taon na. Dito ako nag-aaral ng master's degree. Buong kumpiyansang nagtanong si Lik Xiaoyan. Siyempre, mas mahusay ang Tsina kaysa sa Pilipinas, di ba? Ang luma ng mga gusali dito, hindi pa maganda ang internet at sistema ng pagbabayad. Mas maganda pa rin sa ating bansa, di ba? Oo ang sagot niyan. Sigurado. Naisip niya. Ngunit, ang sagot ng lalaki ay sumalungat sa kanyang inaasahan. Hindi. Sa tingin ko, mas nakakaangat ang Pilipinas. Halos hindi makapaniwala si Lik Xiaoyan sa kanyang narinig. Ha? Anong sinasabi mo? Bakit mo nasabi yan? Mabilis at paulit-ulit niyang tinanong ang lalaki. Bagamat medyo nailang, magalang pa ring sumagot ang lalaki. Ang Pilipinas ay isang lipunang may pakikisama at bayanihan. Mataas ang kanilang pagtanggap sa iba't ibang opinyon. Malakas ang tiwala ng mga tao sa isa't isa. Dito, may tunay na kalayaan sa pagsasalita. Hindi mo kailangang mag-alala na masensor. Ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay abot-kaya at pantay ang pagtingin sa lahat. Sa totoo lang, sa tingin ko, wala nang mas magandang lugar para manirahan kaysa dito. Pero emosyonal na giit ni Lik Xiaoyan. Tsino ka, di ba? Paanong nasabi mong mas mahusay ang Pilipinas? Paano mo nasasabi yan? Ayaw mo na bang bumalik sa ating bansa para umunlad? Nagpakita ng pag-aalinlangan ang lalaki. Dahil ito ang bansang sinilangan ko. Mahal ko rin ang Tsina. Pero kung tatanungin mo kung saan ko gustong manirahan, ngayong naranasan ko na ang buhay sa Pilipinas, sa tingin ko, mas nakaka-relax ang kalidad ng buhay at mental na estado dito. Ganoon kaakit-akit ang Pilipinas. Nag-atubili sandali ang lalaki bago magpatuloy, at saka, ang mga Pilipina ay iba sa ilang babae sa ating bansa. Karamihan sa kanila ay malambing magsalita, marunong mag-alaga sa kapwa. Hindi sila basta-basta humihingi ng mamahaling dote o may mataas na material na pangangailangan. Nakakapag-usap kami ng pantay. Ang makasama ang ganitong babae ay nagbibigay ng kapayapaan sa kalooban. Sa sandaling marinig iyon,
namula ang buong mukha ni Lik Xiaoyan. Walang sinabi, tumalikod siya at tumakbo palayo. Pagbalik sa hotel, sinuri ni Lik Xiaoyan ang lahat ng kanyang kinunang video. Wala kahit isang bahagi ang naglalaman ng sagot na gusto niya. Si Lik Xiaoyan, na inakalang madali lang patunayan ang kahusayan ng kanyang bansa laban sa Pilipinas, ay personal na nakasaksi sa isang hindi inaasahang katotohanan. Pransiya, Turkey, Japan, Pilipinas. Ang resultang ito ay yumanig sa kanyang mga pinaniniwalaan mula sa kaibuturan. Pagbalik ni Lik Xiaoyan sa Tsina, tapat niyang iniulat ang lahat sa kanyang boss. Siyempre, hindi natuloy ang ulat. Walang dudang nag-iwan ito ng mantsa sa kanyang karera. Ngunit ang mas malaking pagbabago ay nangyari sa kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng karanasang ito, isang mahalagang katotohanan ang natuklasan ni Lik Xiaoyan. Ang Pilipinas ay isang lugar na hindi sinasadyang